So good evening po again mga kababayan, ma'am sir. This is Jom, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So andito po. So di nga is November 21, 2024. At ayan, kahahalos kadadrop lang natin dito yan sa may General Trias, Cavite, yung ating last na mission. Tayo ngayon ay papunta pauwi na. Nagpatay na tayo ng app at medyo lumalalim na rin ng gabi. Hindi tayo taga rito, kaya tayo ay dapat na umuwi muna. So ang setup natin or ang set natin na uuwian ay sa Mall of Asia muna, sapagkat wala pa naman tayong balak na umuwi talaga. Doon lang tayo medyo kukuha ng ating mga susunod na mission. Okay po, so ayan, so dito tayo ngayon sa may Canal Road, basta ito yung ating dinadaanan. So hindi natin kabisado to, sinusundan lang natin na yung ating tagapagturo. So ito yung sinasabi ng ating tagapagturo, so sinusundan lang po natin yan. Okay naman, medyo maluwag-luwag naman yung daanan. Sa bagay medyo gumagamit na rin, alas 8 na rin, kaya siguro medyo lumuluwag-luwag na. Canal Road yata ito, nakalimutan ko na sinabi niya sa kanina. Tinanggalan kasi natin ng sound itong ating navigator para naman wala na tayong ano pa. So yan, hindi na tayo gumagamit ng mga di-sound na navigator. So para naman klarong-klaro na mga salita o usapan lang, mga salita ko lang ang naririnig habang tayo ay habang binabaybay natin lahat ng ating mga pinupuntahan. So yan nga, hindi po talaga passenger yung ating mga content, kundi ang mga dinadaanan o kalsada. So saka sakali man po na sa mga ibang mga videos natin ay may naririnig kayong mga kwentuhan, ay ignore nyo lang po yun. At hindi naman po yung passenger yung ating content, kundi ang kalsada o yung daanan, dinadaanan. So yan po yung ating ipinapakita. So sa ngayon nga, dito pa rin tayo sa may Cavite, sa may kalayuan ito, 27 kilometers to be yung layo mula sa dito sa ating kinaroroonan hanggang doon nga sa may SM Mall of Asia pa lang po yan. Sana kumabot tayo bago magsara ang mall para naman makahabol tayo ng mga iba pang mga passenger. Pwede naman makakuha naman siguro dito, subalit ayaw natin makipagsapalaran, sapagkat kung kukuha man siguro dito ay dito lang yan magpaikot-ikot. At iniwasan kasi natin, siyempre hindi tayo taga rito at gumagabi na. Okay lang kung araw at kitang-kita yan lahat. So hindi natin kasi yan kabisado dito. Although sa buong kamay nila naman hindi naman talaga natin kabisado. At siyempre tayo ay ito yung ating hanap buhay. At kung saan din talaga tayo nakakarating na hindi natin kabisado, pero at least tayo ay doon malapit doon sa ating bahay uwian. Dito po kasi napakalayo ano po ito, probinsya na Cavite po ito. So medyo tayo ay nag-aalangan na magpagabi dito. So ayun pa man, kahit na tayo nag-aalangan ay naabutan pa rin talaga tayo. So far so good, medyo malinaw at ano naman po yung daanan. Maayos naman yung daanan na hindi naman ma-traffic.
Okay, so titingnan natin kung talagang totoong hindi mo traffic hanggang pagdating natin doon. Okay naman, ayan, medyo sumikip na. Kanina ang laki ng daanan, so sana ganun lang lagi. Ayan, masikip na medyo bako-bako pa yung daanan. Ayan, lumuluwag naman. Pagdating at paglagpas natin dito ay lumuluwag-luwag naman na. So kanina lang pala sa bukana ng pala doon sa may intersection na yun ay medyo makibot at medyo bako-bako. So sa ngayon naman okay naman pala. Okay. Ayan, so medyo okay naman. Sana hanggang sa pagdating natin doon ay ganito kaluwag at sana mas maluwag pa at walang mga harang ng mga sasakyan upang mabilisan naman natin. Sapagkat medyo gabi na at wala na tayong kinikita. Well, sa nakaraang biyahe natin ito ay lugi tayo. Ang natamo na natanggap lang nating tip ay 50 pesos lang. So 3 oras nating pinuno yan yung katrapikan. So napaka logi talaga tayo kasi kung tutusin ko talagang walang ano yun, walang traffic ay kayang-kaya kunin sa 1.5 oras. So mahigit 2 oras at 3 oras po yan. So doon nadagdagan ng nasa 2 oras po yan. So yung 2 oras na kinain ng makina ay hindi lang 1 litro yan. At yung tip na 50 ay kulang pa nga pang 1 litro. So yun nga, loging-logi po na talaga tayo. Wala tayong magagawa, ay ganyan talaga ang uri ng hanap buhay na ito. At so wala tayong magagawa doon. So kaya nga hindi po tayo, although medyo nakakaramdam na rin tayo ng medyo antok-antok, pero hindi tayo pwedeng umuwi muna hanggat kayang tiisin lang muna sapagkat kailangan nating bumawi. Kanina kasi ay yun nga, medyo na traffic na tayo. Ayan, so kailangan nating bumawi maya-maya pa konti. So ito nga ay General Trias Cavite po ito. At tayo ay pupunta doon nga yan sa may SM Mall of Asia sa may Pasay na po yan. So kailangan nating tuntunin muna yan sapagkat sabi ko nga, hindi tayo taga rito. So malayo ang bahay natin dito. General Trias Cavite ay napakalayo, isang probinsya na. At ang uwian natin ay sa Quezon City lang po tayo. Sa may Quezon City ay magmula doon sa may SM Mall of Asia is almost 20 yata kilometers din yan ang layo, 27 yata kung hindi ako nagkakamali, nasa ganon. So medyo may kalayuan din. So plus dito, so ito ay kanina 30 yata. So kung talagang tutuusin, magmula dito hanggang doon sa ating mga uwian ay tumatakbo yan ng 50 kilometers. Pero hindi pa naman natin yan binibilang. So ang bilang po lang natin ay hanggang doon lamang yan sa may SM Mall of Asia, sapagkat doon tayo mag-base. At sapagkat pagdating kasi po natin doon ay mag-o-open pa rin ulit po tayo ng ating app. Tayo ay maghahanap buhay pa sapagkat upang makabawi tayo sa medyo nalugi nating biyahe na ito. Hindi siya lugi, siguro, oo, sapagkat nakakompute naman yan. Yung alang yung pagkukompute nga ay pang anuhan lang yun. So walang dagdag talaga mga computation. Yan ang hirap lang sa ganito, pero ayos lang. Problema lang is wala tayong kinita. Meron na siguro kay kakapiragot at kukunti, kaya kailangan natin yung dagdagan sa ugat. Hindi lang naman pang gasolina, hindi lang naman yung pangkain yung ating kailangan or ating hinahabol araw-araw. So marami tayong mga expenses, marami tayong mga pinagkakagastusan, marami tayong kinakailangang punuan
araw-araw po yan. So hindi po sapat na tayo ay kikita ng kapapiranggot lang minsan. Kaya nga tayo naghahanap buhay at isinasagad natin hanggang kaya, dahil medyo marami kasi din yung ating mga pinagkakagastusan. Pero ayan, gayon pa man, kahit na tayo ay ganyan, medyo kinakakos at maraming pinagkakagastusan, well, bait ni Lord sapagkat hindi tayo pinapabayaan. Ayan, so dumadaan na nga tayo dito sa may madilim na area na ito. So dito yung mga nakakatakot na mga area na ating iniiwas-iwasan sa mga ganitong lugar, sa mga ganitong liblib na lugar, sa mga ganitong medyo malayo at paprobinsya na sa ganitong mga oras, sapagkat sa mga ganitong oras nga, sa mga gabing oras ay ang nakikita lang natin ay yung mga nasisinagan lang ng ilaw ng mga sasakyan at mga kapi-kapiranggot or kaunting mga naiilawan din ng mga street lights. Hindi po lahat ng poste kapag na ikaw ay nasa probinsya ay nalalagyan yan ng tawag dyan, hala, sarado yun sarado yung daanan. So kailangan natin magre-route sapagkat sarado yung daanan doon. Ginagawa, ayan, so meron namang ibang daanan. So ito yung problema sa gabi, sa daanan, at marami naman kasi daanan at hindi natin kabisado ang daanan. Ay siyempre kung saan yan ay pinapadaan, okay lang po sana kung mga main road lang yung ating daanan. Minsan kasi pinapadaan tayo sa mga masisikip, mga loobang daanan. So yan po yung ating iniiwas-iwasan. Napakansong gabi na ay siyempre may pagka hindi masamang mag-isip ng pero well, andyan naman si Lord na lagi nating kasama. Pero siyempre iba na rin talaga yung nag-iingat sapagkat nandito tayo sa mundong ibabaw. Oops. So tayo ay unti-unting sumusulyap-sulyap pa sa mga nadadaanan nating mga kantin or kung anong mga kainan dyan, kung sakaling baka may pwede tayong pagkainan upang maisingit naman natin yung ating tiyan, sapagkat medyo nagugutom na rin ako. So maghapon na rin tayong hindi kumain. Bumili lang din pala ako kanina ng 20 pesos. Actually yung 20 pesos na mani kanina, ritong mani ay kakunti. So meron talagang mga nagtitinda na super duper yung kanilang tubo. Business yan, so naunawaan natin yan at siyempre karapatan naman nila talaga yan. Ayan, so ipinadaan na nga tayo. Ito yung sinasabi ko, sa looban. So hindi na to highway. So ito na yung inaalala ko, dahil hindi ko kabisado talaga ito. Kapag pinadaan tayo sa ganito ay wala, hindi ko na alam. Well, matutuntun natin yan. Ito yung pinapadaanan sa atin ni Waze. Looban na ito. Well, pa-shortcut naman siguro ito, kaso nga lang siyempre gabi na nga at hindi natin kabisado ang lugar. Tingnan natin at may nasusundan naman tayo mga sasakyan na truck. Tapos ito naman, hala, ay ito yata yung may bayad dito parang ito na nga yata yun, maniningil sila. Sana nga hindi ito yung, dahil pagka nagkataon ay ako'y babalay. Siyempre lang naman ako yung magbabayad.
Ay logo na nga ako ay magbabayad pa. So hindi naman ito yon. Yan lang pala ang problema sa mga subdivision dito sa mga hindi lang din naman dito. Na anuhan ko Rizal, dito Cavite, karamihan, pero yun nga, pagkapapasok ka sa isang subdivision, may lagusan nga daanan, isisingilin ka. Ang katwiran ni private property daw yan. Yan ang hirap. Sana nga pagka ganun na daanan, huwag silang maniningil. So siyempre sabi nga nila private property, so walang magagawa, kanila yung property na yun, ipinadaan, ginawa lang nilang pinakadaanan para maka for business dito, para sa kanila lang yung daanan na yun, ginawa lang nila yung daanan para sa kanila. Well, yung mga ganun kasi yung pang shortcut na daanan lang. Kaya kadadaan dito may mga main road naman kaso paikot, kaya minsan yung ating tagaturo ay doon tinuturo, so hindi natin na minsan kabisado yung mga yun, so doon tayo tuturo talaga. So yun, minsan naman hindi tayo nagbabayad naman, minsan mga passengers natin yung nagbabayad pagka gusto na talaga nilang maka-shortcut. Willing naman yung ating mga passengers, kasi kung tayo ang mananagot ay hindi po tayo papayag sa ganun, sapagkat yung ibabayad natin ay yun na nga, tutubuin na sana nga natin yun. Okay, so so yan, hindi ko na alam kung ano tong pinasok natin, sapagkat hindi nga natin ibinuksan yung sound, kaya hindi na nga natin alam kung ano pa talaga ito. Oops, yan, natok na. Pero kaya pa yan. So ito lang hindi maganda kapag napatukan tayo ng ganito, dahil naubos ng gasolina, naubos talaga din ang oras. Kasi ito lang yan, kung doon lang sa bandang Manila area, kasi pagka-drop ng passenger, sana nag-aantay na ng susunod. Kaso nga lang pagdating dito, kasi pagka-drop mo, wala na, so babalik ka pa ulit, so napakatagal, napakalayo bago ka ulit makabalik. At siyempre yan lang hindi maganda. Kasi kung naka-auto kasi ako, hinahabol ko yung mga strike para makakuha ng incentive, kaso yan ang hirap. Kaya nga ginagawa siguro yan ng yan ang hirap. Kaya kung magsalita doon, kung magkomento ng hindi maganda, kaso nga lang nakakapiro, kumita ka, kaso nga lang perwisyo nangyari sa akin. Ang layo ng narating ko, lugi ako, pero wala na kung makuha pabalik. Ayun ako, sumalit yung kalsada. Hindi ko alam kung pagdating natin doon makakakuha pa tayo, o baka pagdating naman natin doon medyo antok na rin tayo. So pag nagkataon, kailangan na nating umuwi. Diyos ko, layo pa natin, 21 kilometers pa, layo pa, tapos ganitong traffic na. Ay Diyos ko talaga, napaka-traffic. Ayos naman to, moving, pero kanina buong EDSA magmula dun sa Cubao yata yan, diretso yun, diretso hanggang sa may na bandang Baclaran, diretso yung traffic sa EDSA. So isa na rin talaga sa dapat iwasan ng EDSA pag ganitong mga season.
diretso talagang umuusan naman, kaso paunti-unti, grabe. Well, isa sa pinipili ko pa rin kahit matraffic ang EDSA na lugar, sapagkat nasubukan ko na rin sa mga iba talagang napaka-traffic. Pero kanina sa nangyari, grabe yung nangyari. So ini-expect din natin na tayo ay mabigyan sana ng ano, daming gulong mabigyan sana ng tip. Nabigyan naman tayo, kaso 50 lang. Wala tayong magagawa kung hindi tayo bigyan. In fact, kahit hindi magbigay ng tip, okay lang yun, sapagkat bayad na sila eh. So syempre ano yan, hindi naman porket automatic naman ito, hindi. Syempre nasa puso pa rin yan ng tao, hindi pare-parehas kasi ang tao. So 20 kilometers pa. So saan tayo yan? Kasi na hindi ako nakakapagpasa-basa at wala kasing mga mabasa. Drugstore, ano nga bang lugar to? Walang mabasa eh, so wala tayong magagawa. So mag-ano tayo dyan, Aguinaldo Highway. So mag-Aguinaldo Highway pala tayo. So bubutas tayo dyan, bawal kumaliwa, so kakanan muna tayo. At pagkatapos kumanan ay saka tayo mag-U-turn. Gas yata tayo. Nag-iingat yung mga ayan. So mag-U-turn tayo dito. Aguinaldo Highway po yung tumbok natin. U-turn tayo dito. Aguinaldo Highway na po ito. So hindi ko alam din kung dire-diretso na to. Titingnan natin. Manila 21, Via Capitex 21.4. So 21.4 Via Capitex. So yan, tutunin na lang natin yung Via Capitex. Pero pagka may nadaanan ako dito ng kainan, kakain ako dahil gutom na rin ako. Pero dapat yung may parkingan makaka-traffic tayo dito kung walang parkingan. Uy, daming mga gulong dito. Dapat wala ang tawag. Ay, ang daming mga pick up. I mean, ano ang tawag doon? Yung tama, pick up nga yung tawag doon. Yung mga stainless. Dito yata yung mga sikat na gumagawa sa mga Aguinaldo Highway. May nakita kasi ako eh. Yan. So yan, lalagpasan na natin itong Robinson's Place. Ito yan sa may Aguinaldo Highway. So 19 kilometers na lang.
medyo may kalayuan pa. Nahulog yung sombrero ko. Pa yan. Aha. Tinong. Ay, ay, ay. So, bibilisan ko na para naman magkaalaman na kung pagdating natin doon ay meron pa tayong makuha. Pero meron pa yan. Kailangan talaga natin din para naman maiuwi tayo sa ating pamilya. Hindi yung nakita ito na yan, nagbayad ulit ako ng para sa toll gate. Pag medyo matagal-tagal nang gamitin yun, isang lito na kayo. Pero minsan pagka nasa 2 araw lang yun. Pero kasi minsan talagang may mga mission tayo na talagang puro sky yung pinagpapadaanan, ayaw din ma-traffic, so mabilis lang yun, mabilis lang uubos yun. Pinabalik ko tayo, pero walang na. Sundan lang natin to ng sundan. Bahala na. Wala pero pagdating sa bandang basta yung isang entrance, papasok na rin ako sa Capitex kung merong pa-Capitex para mas mabilis. Pero mamumukunan nga lang, hindi ko papasukan yung mas mahaba na kasi mas mahaba nga yun. Hanggang doon lang sa mga 35 lang para mas mabilis na. Kasi kung magkikirino pa, wala ng siyam. Hindi ko alam kung ano itong kinaroroonan ko na ano to. Wala akong mabasa kung anong lugar na to. Yan lang ang hirap. Ang daming mga naipapaskil ng mga lugar, pangalan ng mga ano, pero yung mismong pangalan ng lugar hindi nila na isusulat. Para sa akin, halimbawa ito ayan, may dental clinic dito, Ponzalan Dental Clinic. So ganun lang nakasulat. Hindi sinusulat yung mismong address. Dapat ganun susulat nila para pagbasa alam kung anong address na ito, mismong lugar na kinaroroonan o kinatatayuan mismo noong mga banner na yan.
Well, kung mag-open naman ako, meron. May mga makukuha naman ako dito. Kaso ayaw. Paikot-ikotin lang ako dito at dadalhin ako kung saan hindi ko rin kabisadong lugar. Ayan sis, ayaw ko. Ay, Diyos ko. Doon sa araw, pwede. Minsan naman, pagka medyo ano pa sana, ng konti, maaga pa sana ng konti, pwede. Pwede tayong mag-open, mag-set destination na lang tayo. Pwede. Kaso minsan kaya ayaw ko na rin mag-ano. Kasi minsan ibabato sa'yo, hindi patungo, hindi talaga patungo doon sa pinagsitan mo. Siyempre natural na hindi mo tatanggapin yan dahil hindi ka naman hindi ka naman, kaya ka nga nag-set dahil ang gusto mong puntahan yung pauwi ka na nga. Ayun, kapag tinanggihan mo, mababa ulit ang rating. So yan ang hindi maganda. Dapat pagka ganun, hindi na hindi na ibababa. Sapagat nag-set ka yun ang gusto mong puntahan Hindi naman kasi tayong may-ari ng company, hindi tayo ang mga boss, hindi tayo ang nagdidesisyon dyan. So business is business, yan ang business nila. So silang nagdidesisyon dyan, tayo ay nakikipartner lang o nagtatrabaho lang sa kanilang baga. So may mga polisiya kailangan natin sundin ang mga yan. Wala tayong choice, hindi yan talaga sundin iyan. Sana naman hindi na natin mataanan ng mga sobrang traffic. Sana. So yan, kung napapansin nyo, yan mga nakabukas ng mga Christmas lights sa daanan, mga paninda yan. Sa Bromance lang po tayo, November 21 to be exact. So malapit na rin yung inaantay ng halos karamihan ng December 25. Ayan, so medyo naantok na rin tayo. Siya nga pala, ipagpasensya kung hindi tayo nakapashare ng mga ibang mga content na halimbawa cooking, sapagkat medyo, at sa mga kulitan, sapagkat medyo busy din po tayo. Ayan nyo po at nakakaya naman kasing gumawa ng mga content tulad ng aking mga ginawa dati. Dati gumagawa din po ako ng mga cooking, kaso nga lang hindi nga talaga tayo nakapag-share ng mga masasarap na mga lutuin, mga karne dati. Sapagkat hindi naman tayo gaano nagkakarne dati. So kung ano yung nakakaya ng budget na ating iluluto, yun lang. So yan lang nakakaya natin i-share. Ngayon titigil din natin yung pagkagawa ng gano'n sapagkat nakakaya naman na paulit-ulit natin gano'n na panahon na yun naman yung ating niluluto. Karamihan talagang
Diyos ko, malayo pa tayo. Logi talaga tayo dito. Logi. Pangit talaga yung ginagawa nila ng patrar na ganyan. Hindi ka makakapamili. Maganda. Dapat bigyan ng kalayaan na mamili. Kaya magagawa eh. Nakikitrabaho lang tayo. Tuloy nangyayari sa akin. Binato tayo sa napaka-traffic, napakalayo. Hindi naman tayo taga rito. Pero kung ako lang magdedesisyon, ayoko na. Ako pumunta dito. Talagang kung ako magdedesisyon, doon na gusto ko magpaikot-ikot na doon sa malapit. Hindi maksaya ng gasolina pa yung ganun. Malapit lang doon. Anytime na gusto umuwi, makakauwi ka na agad-agad. Hindi ka na mag-aaksya gaano ng malaking gasolina. Malapit lang yung pagkagan nito. Napakalayo. So, lugi talaga. Kahit na sinong lugi talaga. Hindi papatusin yan. Kaso naka-auto-accept tayo. Yun yung pumasok sa atin. Kaya ginagawa yata yung ganun. Strict ka. Kailangan naka-auto-accept ka para pasukan ka. Kahit ano, wala kang karapatang tumanggi. Hindi ako nagka-reklamo. Doon yata yung Pakabite. Doon nga yung Pakabite. Sumali tayo ng pasok. So, pwede rin tayo bumalik dito para magpag-capitix na tayo. Magka-capitix na lang po tayo dahil medyo ma-traffic. Yan, Coastal Road yun. Coastal Road. So, yun na lang po yung kasi natin. Tama kaya ito? Oo, tama. Yung oo, parang nataan
Daanan ko na to. Oo. Daanan ko na to. Ay, mga pasaway. Talaga pagka mo walang lisensya, wala. Mga pasaway talaga. Hindi nila pinagbabawal yan na mag-drive na walang lisensya. Ang laki-laki yan, mas malaki kaysa sa motor. Mga e-bike na yan. Ang laki niyan, no? Hindi ba yung nakakadisgrasya? Nakakadisgrasya yan. Mas malaki nga sa motor. Eh, yung motorsiklo, may nire-registro. Tapos, kailangan may lisensya ang driver. May helmet. Eh, yung mga e-bike na ang laki-laki, kahit bata pwedeng mag-drive, walang lisensya. Ano yan? Nasa anong ewan ko? Bakit ganyan ang nangyayari sa atin? Kaya maabuso kasi sila dahil wala, pagka ano, wala sila, lagpas lang. So hindi, wala silang pananagutan. So kahit anong klaseng violation magagawa sapagkat wala silang pananagutan. Titingnan ko yung papuntang Cavitex. Papuntang Cavitex ay pakaliwa. Oops. Ayan, Cavitex. Ayan, so pakaliwa na tayo dyan. Kakaliwa na tayo dito papuntang Cavitex na to. Lang naman to. So ayos na yan. Kaysa mag-ano tayo sa pagka-traffic. Grabe itong mga to. Tulay eh. Masyado naman nagmamadali. Sa bagay, mabagal tayo. Ayan, so mag-entrada na tayo sa Cavitex. Coastal Road. Ito yung Coastal Road dati ang tawag at ginawang highway. Pinangaralan ng Cavitex, Cavite Expressway. Ano nga pala ibig sabihin ng Cavitex? Cavite, ano yung T? Hindi ko alam. Ayan, so bilisan na natin. Ayan, nasa expressway naman na tayo. So dito ay ayan, 100 ang minimum natin dito. Maximum I mean. Kaya mabilis. So yung minimum natin sa 80. Medyo mabilis-bilis tayo makarating. Ewan ko kung ito yung ano lang, parang 78 din yata ito kasama. 73 nga. So namuhunan talaga tayo. 73 nga ito. So dalawang toll gate na dadaanan natin para dito. So 73 plus 35. Ako po. Medyo ano na tayo dito.
tayo signal. Ah, 35 lang pala. Ayos. Baka minus tayo. Makabonus. Kasi kukunan to eh. Balance sa 70 na lang. So kailangan ko nang mag-load talaga. Ayan, so kukunan natin is 35 lang. So iniisip ko kanina eh, baka ito yung ano eh, ito ba yung 73. Iba talaga kapag ginamitan ng calculus. Bilis. Ang bilis makarating. So malapit-lapit na rin tayo. Kaso nga lang walang demand. Ay, walang demand. So 6.7 na lang. Ayan yung LRT. So gumagana na. Hindi ko alam kung saan yung end niyan. Wala na niya ng RPITX ang tawag niya. Hindi ko alam kung saan yung susunod na station niyan. Umikot lang. So sa airport yata yung, so sa airport yata yung last station niya. Ewan ko kung nag-ooperate na yan. Hindi na kasi ako nakakapag-sabihin na mabalik na. Pero sabi mag-ooperate na nga lang. Tinesting mo na yan. Tinesting eh para mag-ready. Pa-ready na rin sa mga operations. Yan yung LRT1. So hanggang dito yan sa may PITX. Diretso yan sa may Muñoz Roosevelt Avenue sa Quezon City. So mababa yan. Maganda dahil unti-unti may rurugtong-rugtong. Tungkot para sa commuter, hindi ka na-traffic. Kaya kung kailan medyo malapit na tayo, doon tayo dinalaw ng antok. Ay nako,
download na rin tayo ng Antok. So no choice, nititiisin muna to Antok na ito para hanap buhay. Ayan, so pag lagpas natin sa kanila, so yun, nabot tayo ng stoplight. So dito lang tayo mag kailangan businahan kasi yung mga hintayan. So andito na tayo sa may kanto ng Naiya Road. Kakaliwa na tayo dito. Pag diniretso yan, ayan na yung Rojas Boulevard na yan. At pag naliwa naman natin ay ito nga, papuntang ano na yan, Asya na sa may makapagal tayo bubutas. At pag andun na tayo, papatayin na natin yan para naman makapag-open na tayo at makagawa ng ating mga susunod na misyon. Yan, i-prepare ko na rin na buksan yung ating app. Medyo gutom na rin talaga tayo. Pero sige, hanap buhay pa. Ba't kanina sana, mag-ano na sana, pagkain na sana. Kaso nga lang ay, Diyos ko. So naman, pagka ano natin, sa tuwing binabalak natin kumain na nakakakuha tayo. So dapat wala talaga pagka ganun, nag-off na lang muna, kain na lang muna bago mag-open ulit. Pagka tapos na, saka mag-open ulit. Actually talagang i-off ko na sana, pipindutin ko na sana kanina. Yun lang na napasukan ako na nakaka-accept ako. Kaya no choice, kailangan puntahan yun. Ayan, so balik ko na tayo dito. Dapat mo na, malapit-lapit na at malapit-lapit na tayo magpatay. So malayo na yung nag-Capitex na tayo niyan. Inabot tayo ng 54 minutes na. So maladagdagan pa yan. May kainan sana dyan. So hindi natin kasi sure kung may bayad pa yung parkingan o hindi natin sure. Kasi kung may bayad, huwag na. Sayang din naman yung parkingan. Yung bayad natin sa parkingan ay kakain lang tayo. I-tasin lang muna natin at nakakain naman tayo na halagang 20 naman ni kanina. Medyo ano naman, medyo konti lang yung 20. Iba-iba talaga kasi yung bilihan. Yung natapatan natin na pinagbilhan kanina yung bandang Pasig yata yun. Pasig ba? Manila yata yun. O tama, Manila. Baka konti ang binigay sa atin. Ayan, so mag-open na ako. Mag-open na po tayo. So titingnan natin kung makakuha tayo. At pagka nakakuha, patayin na natin yan. So 55 minutes na to be exact.
Ayan, kakanan lang tayo dito. Pwede yan. Pagkanan, pwede yan. Okay po, so ayan, mag-start tayo dito. Ayan, so maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat at God bless po everyone. Paalam po muna, pansamantala po. So gawa na po natin ang separate video itong ating social media.